Bawat tao ay mayroong mga pangarap na gustong abutin sa buhay. Pero paano nga ba natin ito maaabot kung sariling estado natin sa buhay ang literal na nagpapahirap sa atin? What's up guys? Ngayon nga po ay samahan nyo kaming tunghayan ang kwento ng batang si Aryan. Katulad ng karamihan sa atin, bata pa lamang tayo ay tila alam na rin natin kung ano ang gusto natin sa ating paglaki. Karamihan sa mga kalalakihan ay gusto nilang maging isang pulis sa pagtanda nila. Pero si Aryan, bilang isang babae, pangarap niyang maging isang magaling na guro o teacher sa kanyang paglaki. Class, makinig kayo sa akin ha. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay abakada. Sabihin nyo wika ni Aryan habang naglalarong mag-isa sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanyang mga magulang habang pinapanood siya. Naku Aryan, masyado ka pa namang maaga para maging guro. Hindi ka pa nga nakakapagtapos ng elementarya Sambit ng nanay niyang si Glenda. Hayaan mo na siya Glenda. Ang galing nga talaga ng anak natin Bata pa lang siya. Alam na niya kung ano ang gusto niya. Ituloy mo lang yung bunso. At sigurado kapag lumaki ka na, magiging magaling na guro ka. Sabi rin naman ng tatay ni Aryan na si Dennis. Oo nga po Nay, hayaan niyo na lang po ako. Ayaw rin naman kasi akong kalaro ng mga pinsan ko. Kaya ako na lang po ang maglalaro dito. Masaya naman po ako Tsaka kahit ngayon lang po, sinusulit ko na po ito. Para kahit bata pa lang po ako, nakakapagturo na ako. Di ba po kasi, hindi naman sigurado kung makapagkolehiyo pa ako? Mahirap lang po kasi tayo, kaya baka hindi po natin kaya yun. Matapos itong sabihin ni Aryan, inatigilan talaga ang kanyang mga magulang. Maging sila ay natameme. Tila alam na ni Aryan kung ano ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang nanay at tatay kasi ni Aryan is simpleng manggagawa lamang sa kanilang lugar. Wala silang permanenteng trabaho. Kung sinuswerte, nakakapagtrabaho ang tatay niya bilang pintor. Samantalang umi-extra naman ng kanyang nanay sa paglilinis ng bahay ng iba. Huwag kang mag-alala anak. Mahaba-haba pa naman ang panahon Mali naman natin, swertein tayo sa buhay, di ba? Pipilitin kong magkaroon ng permanenteng trabaho para kahit papaano, mapag-ipunan pa namin ng nanay mo ang pag-aaral mo. Tiwala lang anak, at tutuparin namin ang pangarap mo. Ito na lamang din ang nasabi ng kanyang tatay, kahit hindi naman ito sigurado sa kanyang ipinapangako. Ayaw din kasi nila na malungkot si Aryan. Totoo po yan tay ha. Sige po, ako rin po. Mag-aaral po ako ng mabuti. Itutuloy ko po ang pangarap ko, kahit madami ang may ayaw sa akin. Ang katotohanan din kasi, halos lahat ng mga kaklase ni Aryan ay palagi siyang hinahamak. Mabait naman siyang bata at palakaibigan. Pero sa estado nila sa buhay, madalas siyang tuksuhin ng mga ito. Maging ang kanyang mga pinsan ay pinagtatawanan siya. Kaya nakagawian na nga rin niya na palagi lamang siya mag-isa na naglalaro. Isang beses pa nga, noong kakapasok lamang ni Aryan sa classroom nila, nahalata na nga rin niya kaagad na tila nakatingin sa kanya ang mga kaklase niya at palihim nga siya pinagtatawanan ng mga ito. Hindi na nga rin sila nakatiis at agad ang pinuna si Aryan. Hoy Aryan, ingat ka ha, at baka habulin ka ng plancha. Wala bang tubig sa inyo? Sigurado, hindi ka rin naligo no? Mga classmate, huwag kayong tatabi kay Aryan ha. Baka pati kayo, maging kasing amoy niya. Siguradong napakabaho niyan at hindi naliligo. Malamang din, nakawan pa kayo niyan, dahil wala siyang baon. Panlalait sa kanya ng isa niyang kaklase. Hindi na nga nakasagot pa dito si Aryan dahil hiyang-hiya na rin siya habang nagtatawanan ang mga kaklase niya. Aminado naman siya
Nagusot-gusot talaga ang kanyang uniforme dahil wala silang plansya sa kanilang bahay. Hindi nga rin siya nakakaligo sa umaga dahil limitado lang din ang kanilang tubig. Umaabot pa nga sa punto na nakikigib lang sila sa kanilang kapitbahay para lang magkaroon sila ng tubig sa bahay nila. Sa tuwing nakakarinig sa Aryan ng mga ganitong panlalait, palagi nga rin niyang sinasabi na sana ay maging guro rin siya dahil bukod sa pangarap niyang ito, gusto nga rin niya magbago ang buhay nila. Madami rin siyang mga pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili. Marami siyang gustong gawin kasama ang kanyang mga magulang. Sa kalagayan kasi nila sa buhay, maging ang kanilang mga kadugo ay para bang basura kung ituring sila. Awang-awa talaga siya sa kanyang nanay at tatay sa tuwing naririnig niya kung paano sila hamakin ng mga malalapit nilang kamag-anak. Hindi man aminin ng kanyang mga magulang, pero naririnig ni Aryan ang bawat pag-iyak ng mga ito tuwing gabi. Pero sa kabila ng mga pinagdadaanan niyang ito, maging sa kanilang eskwelahan, kung sino pa rin ang tinuturing niyang pangalawang magulang dito, ay may mga pagkakataon na kabilang nga rin sila sa mga naging dahilan para panghinaan siya. Bilang estudyante kasi, normal lang naman na hindi lahat ng bagay ay alam na niya. Pero sa tuwing may hindi siya nasasagot, ay grabing mga salita ang kanyang inaabot mula pa mismo sa kanilang guro. Ano Aryan? Ang sabi ko, di ba? Pag-aralan nyo yung ibinigay kong topic sa inyo. Napakasimple na nga ng tanong ko. Hindi mo ba masagot? Sorry po ma'am. Yung tinatanong mo po kasi sa akin, parang wala po yung sa topic na ibinigay nyo po kahapon. Pero sige po, bigyan nyo pa po ako ng ibang tanong na nasa topic po natin. Sigurado pong masasagot ko dahil nag-aaral po talaga ako. Aba Aryan, kapag ganyan pala, may naisasagot ka no? Wala akong pakialam kahit na wala po yung sa topic na ibinigay ko. Dapat alam mo yan. Basta, sagutin mo ang tinanong ko. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Simulat sa pool naman kasi, mukhang wala ka na ring alam. Walang-wala ka sa mga kaklase mo. Itsura pa lang nila, mukhang matalino na. Pero ikaw, parang naligaw ko lang dito sa klase ko eh. Sige Aryan, doon ka sa likod at doon ka humarap sa pader. Umiinit lang yung ulo ko sa iyo eh. Galit na sabi ng kanilang teacher. Hindi na nga napigilan pa ni Aryan na mapaiyak habang nakaharap sa pader. Masakit man sa kanyang damdamin dahil yang hiya siya sa mga oras na ito. Pero sinunod pa nga rin niya ang sinabi ng kanilang guro. Noon pa man ay ramdam na nga rin niya na mayroong diskriminasyon sa kanilang klase dahil madalas tanging siya lamang din ang ginaganito ng kanilang teacher. Simula rin noon, ipinangako ni Aryan na kapag siya naman ang naging guro, hindi niya ipaparanas ang ganitong bagay sa magiging estudyante niya. Lumipas pa nga ang mga taon at nakapagtapos na nga rin ng elementarya itong si Aryan. Sa ngayon din, ay tumutong na rin siya sa huling taon ng kanyang high school. Gaya ng kanyang nakagisnan, ay mag-isa pa rin siya. Madalas ay tahimik lamang siya habang nasa sulok. Pinapanood ang masasaya niyang kaklase. Sa tuwing kakain siya, ay palaging palihim lamang ito. Minsan pa nga, ay mag-isa lamang siyang kumakain sa likod ng kanilang paaralan. Hanggang ngayon din kasi, ay nakakaranas pa rin siya ng hindi magandang trato galing sa kanyang mga kamag-aral. Pinagtatawanan ng mga ito ang kanyang sitwasyon. Pero kahit na ganoon, naging matatag pa nga rin siya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang pangarap at nangako siya na kahit gaano pa nga ito kahirap, ay magpapatuloy pa rin siya. Subalit ngayon, tila mas naging mahirap pa nga para kay Aryan na magpatuloy para sa kanyang minimithi. Sa kasalukuyan kasi, nananatili pa nga rin mahirap ang kanilang buhay. Wala pa nga rin permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang. Nagkaroon pa ng karamdaman ng kanyang tatay, kaya madalas ay kinakapos talaga sila. Anak, patawarin mo kami ha.
Mukhang hindi ka na talaga namin kayang pag-aralin sa kolehiyo, gaya ng pangarap mo. Binito ka namin, anak. Kaya sana, mapatawad mo kami. Napakasakit din sa amin na hindi maibigay kung ano ang pangarap mo sa buhay. Kaya sana, maintindihan mo kami. Wika ng tatay ni Aryan habang bagsak ang balikat sa sobrang kalungkutan. Sa mga oras na ito, unti-unti nga rin napaiyak si Aryan dahil ang mga ito ay hindi lamang isang simpleng salita. Dahil sa mga salitang ito, nakapaloob rin ng mga pangarap na bata pa lamang siya ay madalas na nga niyang isipin. Wala po kayong kasalanan, tay. Kaya huwag po kayong humingi ng kapatawaran sa akin. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Kaya wala rin po yung dapat ipag-alala. Sige, tay. Tatanggapin ko na lang din po kung ano po talaga ang kaplaran ko. At magtatrabaho na lang din po ako agad pagtapos ko ng kolehiyo para makatulong din po ako sa inyo. Labag man talaga sa kanyang kalooban, pero wala na nga rin nagawa si Aryan kung hindi tanggapin na malabo na nga siya makatungtong sa kolehiyo at ipaglaban ng kanyang pangarap. Ang importante din kasi sa kanya ay matulungan ang kanyang nanay at tatay. Kinabukasan, habang papasok sa Aryan sa eskwelahan, ay tuliro pa nga rin siya. Nalulungkot talaga siya na hindi na nga siya makakapagkolehiyo. Pagkalabas pa nga lamang niya sa bahay, kaagad na nga rin nakasulubong dito ang isa sa kanyang mga pinsan na si Jobel. Matari kaagad ang bungad sa kanya nito. Ano, Aryan? Mukhang bagong iyak ka, ha? Masakit ba? Masakit bang malaman ng katotohanan na wala talaga mangyayari sa buhay mo kung hindi ang maging katulad lang din ng mga magulang mo? Mga walang kwenta. Huwag mo nang itanggi pa. Nabalitaan ko na hindi ka na makakapagpatuloy sa kolehiyo. Kahit dati pa lang, alam na namin yan. Ikaw lang naman kasi ang ambisyosa. Nakapag-high school ka na nga, tapos gusto mo bang makapag-kolehiyo? Ano ka? Sinuswerte? Hindi naman kayo mayaman, kagaya namin eh. Gustuhin naman ni Aryan na huwag nang patulan ng kanyang pinsan. Pero hindi na nga siya nakapagpigil noong marinig mula dito ang pangahamak pati sa kanyang mga magulang. Jobel, teka lang ha. Hinahayaan lang kita noon sa tuwing sinasabihin mo ako ng mga ganyan. Pero ibang usapan na kung pati sila nanay at tatay, idadami mo pa. Oo, hindi na nga ako makakapagkolehiyo. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ko na rin maabot ang mga pangarap ko. Hindi pa naman huli ang lahat. At kahit na ganun, ipinapangako ko, mangyayari pa rin ang gusto ko. Balang araw, makakaptan ko rin ang lahat ng mga sinasabi ko. Sa mga sinabi nitong si Aryan, ay pinagtawanan lamang siya ni Jobel. Ikaw talaga, Aryan, oh. Iba na talaga ang epekto sa'yo ng pagiging hibang. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Malabo nang maging teacher ka pa. Sobrang labo na. Ang bagay sa'yo, maging labandera at tagalinis, gaya ng nanay mo. Diyan ka na nga. Baka pati ako, maging hibang katulad mo. Sa mga sandaling ito, ay mas lalong bumigat ang loob ni Aryan. Hindi na nga niya namalayan na kusang pumatak ang kanyang mga luha. Umiiyak siya habang naglalakad papasok sa eskwelahan. Tulala lamang siya at iniisip kung posible pa nga siya makapag-aral sa kolehiyo at maging isang teacher. Habang siya ay naglalakad, sa sobrang pagiging tulala, hindi na nga niya namalayan na muntik na pala siyang masagasaan. Mabuti na lamang din ay agad nakapreno ang kotse. Ilang saglit pa nga, lumabas mula doon ang mag-asawa na nakasakay sa kotse. Iha, ayos ko lang ba? May mga sugat ka ba? Nasaktan ka ba? Sambit ng lalaki nagmamaneho ng kotse. Sa itsura pa nga lamang ng mag-asawang ito, halata na nga talaga na mayaman sila. Opo.
Ayos lang po ako. Hindi naman po ako natamaan eh. Pasensya na rin po. Kasalanan ko naman po dahil hindi po ako tumitingin sa kalsada. Kaya hindi ko rin po napansin na nasa gitna na po pala ako. Hiyang-hiya talaga si Aryan sa mga oras na ito. Oo nga, iha. Napansin nga namin na parang tulalang-tulala ka. Mabuti na lang talaga at nakapreno kami kaagad. Pero iha, bakit mo tulalang-tulala ka? At parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? Sambit naman ng babaeng sakay din ng kotse. Ako nga po pala si Aryan. Ang totoo po kasi, masyado po ako nalulungkot ngayon. Dahil inamin po sa akin ng nanay at tatay ko na imposible na pong makapagpatuloy pa ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Iniisip ko lang po kung paano na ang pangarap ko. Bata pa lang po kasi ako. Gustong-gusto ko na po talaga na maging isang magaling na teacher. Pero ngayon, parang malabo na po yung mangyari. Mahirap lang po kasi talaga kami. Kaya naiintindihan ko naman po na hindi po talaga ako kayang suportahan ng mga magulang ko. Malungkot na pagkukwento ni Aryan. Sa mga sandaling ito, ay biglang nagkatinginan ang mag-asawa na muntik nang makabangga sa kanya. Halata sa kanila ang sobrang pagkaawa na nararamdaman nila para kay Aryan. Ganun ba, iha? Ako naman pala si Greg. At ito ang asawa kong si Miriam. Naiintindihan namin ang kalagayan mo. Kaya pala wala ka sa sarili mo. Gusto mo ba talagang magpatuloy sa kolehiyo? At kung mayroong magbibigay sa'yo ng pagkakataon na makapag-aral, pag-iigihan mo ba talaga? Oo naman po. Hindi ko po sasayangin kung magkaroon man po ako ng pagkakataon. Pero sa ngayon po, mukhang malabo na po talaga. Naniniwala naman po ako na may tamang oras para sa lahat. Baka hindi lang po ito ang tamang oras na yun. At gagawin ko po ang lahat para dumating din ang oras na para naman sa akin. Mas lalong humanga ang mag-asawang ito noong marinig nila ang pagiging positibo nitong si Aryan. Ang galing naman mag-isip, Aryan. Sige, ganito na lang. Total, may kakainin naman kami. Sige, kami na rin ang bahala ni Greg na magpaaral sa'yo. Pero ipangako mo lang sa amin, ha? Tutuparin mo ang sinabi mo na hindi mo sasayangin to. Maaaring may rason pala talaga kung bakit nangyari ito. Magiging instrumento kami para maabot mo ang pangarap mo, Aryan. Susuportahan ka namin sa abot ng makakaya namin. Sambit naman ng babaeng si Miriam. Gulat na gulat talaga si Aryan noong sabihin ito ng ginang. Hindi siya makapaniwala na kahit hindi naman siya personal na kilala ng mag-asawang ito, ay tutulungan pa rin siya ng mga ito para makapag-aral sa kolehiyo at makamtan ang pangarap niya na maging isang teacher. Kapag wala kang pasok, iha, bisitahin mo kami sa opisina namin. Yan ang address ng kumpanya namin. At ayusin natin ang lahat ng kinakailangan mo. Pangako, tutulungan ka namin. Muling sambit ng mag-asawa. Ang lungkot na nararamdaman ni Aryan kanina, kaagad na napalitan ng sobrang kaligayahan. Hindi kasi niya akalain na mangyayari ang ganitong bagay sa buhay niya. May mga taong handang tumulong sa kanya kahit hindi naman niya kilala. Maraming salamat po talaga, Sir Greg at Ma'am Miriam. Opo, hindi ko po talaga kayo bibiguin. Pag-iigihan ko po talaga ang pag-aaral ko para hindi po masayang ang mga tulong niyo sa akin. Magiging guro po ako. Pangako po yan. Naging sabik talaga si Aryan na matapos ang araw na ito. Pag-uwi niya sa bahay nila galing sa eskwelahan, kaagad niyang sinabi sa kanyang nanay at tatay ang magandang balita. Napaiyak nga rin ng mga ito sa sobrang saya.
Hindi rin kasi niya akalain na may tutulong sa kanilang anak. Gaya ng sinabi kay Aryan ng mag-asawa, kaagad siya nagtungo sa opisina ng mga ito noong magkaroon siya ng libreng oras. Tinupad nga nila kung ano ang kanilang ipinangako kay Aryan. Pinag-usap nila ng maigi kung paano nila matutulungan si Aryan sa kanyang pag-aaral. At sinabi ng mag-asawa na lahat ng kinakailangan ni Aryan ay ibibigay nila. Hindi lang yun, maging ang pangangailangan ng pamilya ni Aryan sa bahay ay ibibigay rin nila. Nahihiyaman din si Aryan na tanggapin ang napakalaking tulong na ito. Pero napilitan na nga rin siyang tanggapin yun dahil kailangan talaga nila ng ganitong tulong. Hindi nagtagal, ay nakapagtapos na nga rin si Aryan ng kanyang sekundarya. Matapos yun, ay kaagad na nga rin siya nag-enroll ng kolehiyo. Hindi basta-bastang universidad ang kanyang pinasukan dahil talagang malaking halaga ang kinakailangang tuition para makapasok dito. Pero wala naman itong problema dahil lahat ng kanyang gagastusin ay sagot ng mag-asawang tumulong sa kanya. Ang mga ito nga rin kasi ang namili ng eskwelahan na kanyang papasukan. Sinigurado nila na talagang matututo si Aryan at magkakaroon ng magandang trabaho kapag nakapagtapos na siya. Dito pa lamang din ay malaking pagbabago na rin ang nangyayari sa buhay ni Aryan. Sa suporta kasing ibinibigay sa kanya ng mag-asawa, ay talagang hindi na nga pinoproblema ng kanilang pamilya ang pagdating sa pera. Buwan-buwan ay pinapadalhan siya ng mga ito ng napakalaking allowance, hindi lamang sa kanyang pangangailangan. Kasama na nga rin doon ang pangangailangan ng kanyang mga magulang. Halos linggo-linggo ay napakaraming groceries ang pinapadala ng mga ito para hindi na nga problemahin pa nila Aryan ang kanilang kakainin. Napakswerte talaga natin, anak, dahil sobrang bait ng mga taong tumutulong sa iyo. Nakakaya na nga dahil literal na sa kanila na tayo umaasa. Pagbutihin mo, anak, ha? Huwag nating abusuhin at sayangin ang lahat ng ito. Ipakita natin sa kanila na hindi sayang ang mga ibinibigay nilang ito. Sambit ng tatay ni Aryan. Opo, tay, tama po kayo. Sobrang swerte po talaga natin kila Ma'am Miriam at Sir Greg. Napakabait po nila sa atin. Kahit hindi naman po nila tayo kaano-ano. Balang araw po talaga, kapag nakapagtapos na po ako, babawi po talaga ako sa kanila. Utang ko po ang lahat sa kanila. Kaya hindi ko po talaga sila makakalimutan kahit saan po ako makarating. Gaya ng mga plano ni Aryan, makalipas ang ilang taon, doon na nga rin natapos ang pagkukulehiyo. Sa kanyang pagtatapos, bitbit nga rin niya ang ilang karangalan dahil sa kanyang pagiging magaling na estudyante. Sobrang say talaga ng mag-asawang tumulong sa kanya, lalong-lalo na ng kanyang mga magulang. Wala na nga rin siyang sinayang na pagkakataon dahil kaagad na nga rin siya kumuha ng exam para magkaroon ng lisensya sa pagiging teacher. Sa kanyang sipag sa pag-aaral, ay nagbunga naman ito dahil isang take nga lamang ay nakapasa na nga rin siya. Simula noon, doon na nga rin nasabi ni Aryan sa kanyang sarili na ito na nga rin ang simula sa kanyang mga matataas na pangarap. Kaagad din nakapagturo si Aryan sa magandang eskwelahan. Maswerte nga rin siya dahil may kalakihan kaagad ang kanyang kita dito. Sobrang saya talaga ng kanyang pakiramdam sa tuwing nagtuturo siya sa kanyang mga estudyante. Dahil kung tutuusin, ay isang pangarap lamang ito noon. Pero ngayon, totoo na ang lahat ng ito. Noong unang nga ring matanggap ni Aryan ang kanyang sweldo bilang guro, ginawa na nga niya kaagad ang isa sa kanyang mga pangarap. Naibigay ito ng buong buo sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, ay masasabi na nga rin niya na galing na nga ito sa kanyang mga pinaghirapan. Doon na nga rin nagsimula na mas lalong guminhawa ang kanilang buhay. Maraming bagay na nga silang nagagawa na hindi nila nagagawa noon.
Malaya na nga nilang nabibili kung ano ang kailangan at gusto nila. Hindi na nga nila kailangan tiisin pa ang kanilang kumakalim na sikmura. Dahil kahit anong pagkain pa ang gusto nila, maaari na nga nila itong makain. Hindi nga rin nagtagal, ay nagkaroon na si Arya ng karelasyon. Nagngangalan itong Arvin. Maging sa kanyang nobyo ay napakswerte nga rin niya. Dahil bukod sa napakabait ng kanyang nobyo, ay mayaman nga rin ito. Lahat ng gustuhin ni Aryan, kahit hindi niya hinihingi, ay walang pagdadalawang isip na ibinibigay ni Arvin. Pinagpagawan pa nga nito ng bahay ang kanyang mga magulang. Lumipas pa nga ang ilang taon, ikinasal na nga rin si Aryan at Arvin. Sa buhay ngayon, Aryan, hindi mo talaga akalain na minsan nanggaling siya noon sa hirap. Sa postura pa nga lamang niya sa araw-araw, talagang alam mo na rin kaagad na mayaman siya. Pero kasabay na pagbabago ng estado sa buhay ni Aryan, tila naging malaki nga rin ang pagbabago sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang ugali. Madami ang nakapansin na malayong-malayo na nga siya sa Aryan na magalang, mabait at mapagkumbaba. Isang araw, muling bumalik sa trabaho bilang guro si Aryan matapos ang ilang buwan na bakasyon dahil panibagong school year na naman. Pagkapasok pa lamang niya ng eskwelahan kung saan siya nagtuturo, maging ang kanyang mga kapwa teacher ay nagulat sa ibinungad niya. "Ma'am Aryan, kamusta na? Tagal natin hindi nagkita. Bakit ba kasi hindi ko sumasama sa amin kapag nagsasad kami ng mga gala kasama ang mga co-teachers natin? Pero Ma'am Aryan, mas gumanda ka ngayon ha. Lutang na lutang talaga ang kagandahan mo. Kaya hanga ako sa iyo eh." Pagbati sa kanya ng kapwa niya teacher na si Milnet. "Alam ko naman na maganda ako. Siyempre, hindi basta-basta ang mga ginagamit kong beauty products. At alam ko, hindi nyo in-afford. Tsaka pwede ba? Mamaya na lang tayo mag-usap. Medyo hindi maganda ang umaga ko ngayon. Pero nga pala, bakit naman ako sasama sa mga gala nyo? Sa mga cheap na lugar lang kayo pumupunta. Baka mamaya, magkasakit pa ako sa mga lugar na yan." Mataray na sagot ni Aryan. Gulat na gulat talaga ang mga kapwa-guro ni Aryan sa kanyang mga sinabi. Noong una naman kasi siyang pumasok dito bilang guro, lahat sila ay tuwang-tuwa sa pagiging mabait at magalang niya. Pero magmula talaga, noong mas maging maalwan ang buhay nito, talaga nag-iba na rin ang pakikitungo nito sa mga tao sa kanyang paligid. Tuwing lunch break o break time, salit na sumama siya sa kanyang mga co-teachers na kumain sa kantin, mas pinipili nga niyang manatili sa kanyang room at umorder ng mga mamahaling pagkain. Pero sa araw nga rin na ito, habang siya ay kumakain, napansin ni Aryan na nakatingin sa kanya ang isang lalaking estudyante. Tulala nga ito sa pagkain niya. Bahagya siya na inis, lalo na at ayaw niyang mayroong nanonood sa kanya habang kumakain. "Hoy, bakit ba kanina ka pa nakatingin sa akin? Nakita mo naman na kumakain ako, di ba? Anong pangalan mo?" Ma'am, ako po si Jake. Jake po ang pangalan ko." "Sagutin mo ang tinatanong ko, Jake. Bakit ba tingin ka ng tingin sa pagkain ko? Ano, gusto mo ng pagkain ko, no?" "Hindi ko naman po gustong agawin yan, ma'am. Natutuwa lang po kasi ako. Dahil gaya mo po, paborito ko rin po ang pizza." Masayang saad pa ng batang estudyante na si Jake. Pero kahit nakangiti nga sa kanya ang batang ito, patuloy pa nga rin na naggalit si Aryan. "Hoy Jake, kung inaakala mo na bibigyan kita nito, manigas ka dyan. Ang mahal-mahal nito. Tapos kung makatingin ka, parang gusto mong agawin? Bumili ka kung gusto mo. Pero malamang, kaya hanggang tingin ka na lang, wala kang pambili ng pizza, no? Alam ko na scholar ka lang dito, kaya nakapasok ko dito. Kaya alam ko rin na mahirap ka lang.
Nabigla naman ng batang si Jake sa mga sinabi nitong si Aryan. Napatulala siya dahil hindi niya akalain na sasabihin siya ng ganito ng kanyang guro. Ma'am, tinuro po sa akin ng parents ko na mali po ang magsalita ng ganyan. Kaya sana po, iwasan po natin yan. Dahil hindi naman po maganda kung sa inyo pa po manggagaling yan. Mas lalo na inis si Aryan noong payuhan siya ng bata. Hindi ka lang pala mainggitin, bata. Mapapil ka rin. Ako ang teacher dito. Kaya ako ang pakinggan mo. Huwag mo akong sasabihin ng ganyan dahil mas matanda ako sa'yo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Pasigaw na sabi ni Aryan. Napayok ko na nga lamang dito ang batang si Jake. Simula noon, talagang naging mainit na nga rin ang dugo ni Aryan sa batang si Jake. Sa tuwing makikita niya ito na magkakaroon ng mga simpleng kamalian, kaagad niya itong pinupuna at minibigyan nga rin ng hindi magagandang salita. Hay nako, sabi ko na nga ba, ikaw na naman Jake, ang lowest quiz natin. Wala ka na talagang ibang ginawa kung hindi biguin ako, pati na ang buong klase natin. Ipinapaya mo lang talaga kami. Pati ako nahiya na kapag nalalaman ng iba na estudyante kita. Pasensya na po, ma'am. Hayaan niyo po. Babawi po talaga ako sa susunod na quiz o exam po natin. Pangako po. Kahit ano pang gawin mo, hindi na maalis sa akin na wala ka talagang alam. Kung papasa ka man sa susunod na exam natin, sigurado nang opya ka lang o nang daya. Kaya hindi mo ako maloloko. Natahimik na nga lamang ang batang si Jake sa mga sinabi nitong si Aryan. Sa pagbabago talaga ng ugali nitong si Aryan, maging ang kanyang mga magulang ay napansin na nga rin ito. May mga pagkakataon kasi na sinasaway na nga siya ng mga ito sa tuwing sinisiguan niya ang mga kasambahay nila. Pero maging ang kanyang mga magulang ay sinisiguan din niya kapag nangingialam ang mga ito. Huwag niyo po akong papakialaman sa mga ginagawa ko dahil alam ko ang tama o mali. Baka nakakalimutan niyo, ako ang dahilan kung bakit guminhawa ang buhay natin. Kaya huwag niyo akong papakialaman, ha? Napayo ko na lang talaga ang kanyang nanay at tatay sa tuwing sinusumbatan nga niya ang mga ito. Maging ang kanyang asawa ay walang magawa sa tuwing nagagalit itong si Aryan. Pakiramdam niya kasi ay siya ang reyna at walang pwedeng makialam sa mga ginagawa niya. Siya lang ang tama at siya lang ang masusunod. Isang araw, muling nagkaroon ng eksaminasyon ang klase nitong si Aryan. Gulat na gulat talaga siya sa resulta. Hindi siya makapaniwala na ang nakakuha ng pinakamataas na score ngayon ay walang iba kung hindi ang estudyante niyang si Jake. Sa halip na matuwa, halos umusok ang tenga ni Aryan sa sobrang galit. Ang tanging nasa isip lamang kasi niya ay siguradong nandaya ito, kaya ito nakakuha ng mataas sa exam. Ano Jake? Masaya ka ba na nakapandaya ka sa klase ko? Huwag ka na magsinungaling pa. Halata naman na nandaya ka, kaya ikaw nakakuha ng pinakamataas sa exam natin. Imposible maging mataas ang score mo dahil palagi ka naman kulelat eh. Ma'am, nagkakamali ka po. Hindi po ako nandaya. Nag-review po talaga ako ng maigi dahil gusto ko pong tuparin yung sinabi ko po sa inyo noong nakaraan na babawi po ako. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Wala po akong ginawang kahit anong pandadaya. Sagot nitong si Jake. Maging ang ibang mga estudyante ay sumang-ayon sa batang si Jake. Totoo po yun, ma'am. Nagsasabi po ng totoo si Jake. Nakita po talaga namin na nagre-review po siya ng maigi. Kaya alam po namin, hindi po siya nandaya. Aba, pati kayo nakikisali pa. Gusto niyo bang pati kayo? Madami din? Hindi ko mapapalagpas to, Jake.
Bukas na bukas, isama mo dito ang mga magulang mo. At sasabihin ko sa kanila ang mga kalokohan mo. Hoy kayo, walang magtatanggol kay Jake ha? Kung ayaw niyong pati kayo, madamay. Nagkakaintindihan ba tayo, Jake? Isama mo dito ang mga magulang mo bukas. Pero ma'am, promise po. Hindi po talaga ako nandaya. Ma'am, baka naman po pwede. Huwag niyo na pong ipatawag ang parents ko. Dahil ayoko pong madismaya sila sa akin. Wala akong pakialam kung madismaya sila sa'yo. Basta, dalhin mo dito ang mga magulang mo bukas. Tapos ang usapan. Tila ba walang konsensya si Aryan sa mga sinasabi o ginagawa niya sa estudyante niyang si Jake. Wala siyang ibang pinaniniwalaan kung hindi ang sarili lamang niya. Kahit na karamihan sa mga estudyante niya ay sinasabi na hindi nandaya si Jake. Kinabukasan, pagkaupo pa lamang ni Aryan sa kanyang upuan, napansin nga niya na tila mayroong nagkakagulo sa labas. Noong silipin niya yun, nagtaka siya dahil mayroong isang luxury car na dumating at mayroong mga gwardiya na kasama ito. Pero laking gulat niya noong makita na lumabas mula doon ang estudyante niyang si Jake. Hindi kasi niya akalain na mayaman pala ito dahil ang akala niya ay isa lamang itong pobreng scholar. Pero ang mas kinugulat pa nga ni Aryan ay noong bumaba mula doon ang mga magulang ni Jake. Nanlamig talaga si Aryan dahil matapos ang mahabang panahon, muli niyang nasilayan ang mag-asawang tumulong sa kanya noon at naging dahilan para maabot niya kung anuman ang mayroon siya ngayon. Halos wala nga siyang mukhang maiharap sa mga oras na ito noong matuklasan niya na ang mga magulang ng batang si Jake ay ang mga taong nasa likod ng tagumpay na mayroon siya ngayon. Ma'am Miriam, Sir Greg, kayo po pala ang mga magulang ni Jake? At ikaw pala ang teacher ng anak namin, Aryan. Opo ma'am, ako nga po. Pasensya na po talaga sa mga nasabi ko po sa anak nyo. Ngayon ko po napag-isip-isip na nagkamali rin po ako. Tila bilang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Nakaharap na nga ni Aryan ang magulang ni Jake. Aryan, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag mo sabihin sa amin yan dahil tinulungan ka namin noon. Gusto ko na magpakaguro ka ngayon. Alam namin ang lahat ng mga ginawa mo sa anak namin. Kung paano mo siya pag-initan o pagsalitaan. At naniniwala kami na totoo ang sinasabi ng anak namin na hindi siya nandaya o gumawa ng malaking kasalanan sa klase mo. Dahil kami mismo, tinulungan namin siya sa pag-review at tinuturo namin sa kanya ang tamang asal bilang estudyante. Sa puntong ito, biglang napaiyak si Aryan dahil para bang binusyan siya ng malamig na tubig habang kausap ang mga ito. Hindi na nga niya tinupad ang kanyang pangako noon na babawi siya sa mga ito. At ngayon, pinagmalupitan pa nga niya ang anak na mag-asawang tumulong sa kanya noon. Patawaran niyo po talaga ako, Ma'am Miriam at Sir Greg. Binigo ko po kayo. Pangako, magbabago na po ako. At sana po, hayaan niyo po ako makabawi sa inyo. Lalo na po sa mga kasalanan ko. Wala na, Aryan. Binigo muna kami. Tama ka. Sobrang dismayado kami sa'yo. Tinulungan ka namin noon dahil pangarap mo ang trabaho yan. At ayaw mong maranasan ang mga naranasan mo noon sa dati mong guro. Pero ngayon, tingnan mo, tama ba ang mga ginagawa mo bilang guro? Pasensya na, Aryan.
Pero sa ginawa mo, binigyan mo na kami ng rason para kalimutan kung sino ka. Simula ngayon, hindi ka na namin kilala. Sige, aalis na kami. At ililipat na rin namin ng eskwelahan ang anak namin. Halos lumuhod nga si Aryan sa paghingi ng tawad sa mga ito. Pero hindi na nga siya pinansin pa ng mag-asawa na malaki ang utang na loob niya. Ngayon, natauhan talaga siya. Hindi siya makapaniwala na sobra-sobrang pagkakamali na pala ang mga ginagawa niya, lalo na sa mga tao sa kanyang paligid. Dinamdam talaga niya ang nangyari na ito dahil sobrang importante sa kanya ni Ma'am Miriam at Sir Greg. Pero bininggo lamang niya ang mga ito. Ilang beses pa nga niyang sinubukan na tawagan o puntahan ng mga ito, pero hindi na nga ito nagpakita o nakipag-usap sa kanya. Matapos yun, pinilit nga talaga ni Aryan na ibalik kung ano ang tunay na siya. Ayaw na nga niyang ulitin ang kanyang naging pagkakamali at ayaw na nga niyang dumating sa punto na isa-isang mawala sa piling niya ang mga taong pinapahalagahan niya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Naway mayroon po kayong tutunan na aral sa ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang mga susunod pa nating kwento. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.